ba ninyo na yung impeachment ni BP Sara? Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Bato ay dapat kasuhan. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila, pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Ano pong riskyo na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang riskyo nangyari doon. In fact, konbiktado nga siya sa kaso eh. There was no riskyo. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyernong Duterte. Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila, pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa ko natin doon sa kaso. Personal feeling. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo. Okay, so out of order daw kung sa Kongreso kasi daw wala daw sa topic. Franz Castro, out of order ka din kasi yung subject si President Duterte.
Tapos dinamay mo si Bato, pareho kayong out of order. Tapos hindi niya direktang sinagot bakit pa rin siya nasa labas, di ba? The truth is, naka-appeal yung kaso mo. Kaya, naka-bail ka. Yun yung totoo. Wala ka talagang alam sa batas ka, parang kaso. Tapos tatakbo ka ng senator. Tapos ito pa, yung tinanong siya, ang sagot niya, tama lang sa tingin niya yung ginawa niya. Oh, personal feelings? Talaga? Tama sa tingin mo? Eh napatunayan nga sa court eh. Court na mismo nag-convict sa'yo na you are convicted, you are guilty of child abuse. Hindi nagmamatter yung personal feelings mo. Tapos sasabihin mo, lahat ng teachers gagawin yung ginawa mo. Hello, okay ka lang? You took the children away from their parents. Gagawin ng teachers yun? So, kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung Nangidnap ka. yung ating mga teachers at mga estudyante. Nangingidnap So, mga teachers. tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong rescue na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang rescue nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon. Alam nyo guys, apakasinungaling talaga tong ni Franz Castro ha. Yung mga magulang na sinasabi niya gawa-gawa lang galit sa kanya, yun yung mga witness sa kaso niya doon sa Davao. Naging state witness yun against her. Kaya, tingnan nyo, bakit siya na-convict, di ba? Because of the evidence, because of the witnesses. And one of those witnesses are the parents. And also the children, yung mga kinuha niya. The children. Hay nako, bobo na lang talaga yung maniniwala kay Franz Castro. Totoo lang, apakasinungaling. Kaya yung nangyari sa debate, nag-uutal-utal ka, kabado ka, tagam. You deserve that. Alam ba ninyo na yung impeachment ni BP Sara, ngayon nakita nila, ito is very reliable information ito ha, nakita nila na medyo lumakas yung sipa ng Iglesia ni Cristo at ng mga ibang Pilipino. Tumahimik sila ngayon. Tumahimik in the sense na hindi pinatakbo yung impeachment. Pero alam niyo anong plano nila. Right after election, kung saan hindi na nila kinakailangan yung suporta ng iglesia at ng mga taong matitino. We still have, after election, we still have ample time around 2 weeks of session days. Iraratsada nila yan. Pipirmahan nila yan lahat. Kasi nakapag-commit na yan sila. Pipirmahan nila yan. Pagpirma nila, once ma-impeach si BP Sara sa lower house, ipasa kagad nila sa amin sa Senado para magkakaroon ng trial. Kami naman, since makarating yung impeachment complaint sa amin, yung articles of impeachment, makarating sa amin before the adjournment. Kasi mag-adjourn yung 19th session is before. Oo po, yung mga bagong nahalal, di ba? So kahit na natalo na yung iba sa eleksyon o nanalo man, obligado kaming entertainin yung impeachment nila. So once naipasa sa amin yan, constitutional duty ng Senado na talagang patakbuhin yung trial. So kahit na ma-adjourn ang 19th Congress, kung nagsimula na yung impeachment nila, merong mga nagbabaring school of thought. Merong nagsasabi na tapos na. Pero ang kanilang hinahawakan ngayon ay impeachment is a continuing
duty ng Senado. Kahit na ito'y ma-adjourn daw, once na file ang complaint at nagsimula na yung hearing, tuloy-tuloy daw yan. So yun ngayon ang kanilang plano. Kaya kailangan talaga na dadami tayo doon sa Senado. Huwag tayong magpabaya.